kami ngayon sa Tarlac. Anong lugar na ito katanim? San Carlos, Barangay San Carlos, Tarlac. Tarlac City talaga. Ano? So ito may maliit na backyard dito si katanim. Anyway, pinaka-back talaga ng yard niya. Yes. Panilala ka muna katanim. Low Ampere po, tiga Parañaque, pero dito ako pinanganak, dito ako lumaki. Pero Parañaque yung mismo naging base mo ng trabaho mo. Yes. Ano pa yung profession? Ano ka katanim? Accountant ako pare. Accountant. Na hindi marunong accounting. Yun yung pagdagkano, may nagtatanong sa akin regarding math, pass. Pero mga accounting talaga na magaling sa math. Pero naging work ko rin more on process tsaka systems Ano, Consulting. computer? IT systems. IT systems na. Sa mga processes. Process na ng ano. So, ayun. Maray Retired na ba katanim? Retired na. Kailan ka ba nag-start itong pagtatanim mo? Ano lang to? A few months ago. Nag-start kami magtanim siguro October. So naka-harvest ka na ng November. First week of October, second week ng October, meron ka na. O November. Pangalawa na to. Hindi ka nag-staggered yung weekly Hindi pa, harvest? hindi Hindi pa ka inadapt yun. So bali pag-harvest mo sa kalit magtatanim. Yes. Isayang naman katanim yung... Nag-start na kaming mag-staggered. Ayan may mga maliliit ang nakaba. Yung para pag harvest mo, May lilipat ka na, may yung lilipat. gano'ng sistema. So ilang laki nito katanim na ano mo? 6 wide. 6 meters wide siya, saka 12 meters. 12 meters. Pero Pero nakita ko, yung kuwan mo, kawayan, may lock channel. Paano mo linagay yung lock channel sa kawayan? nakatali yan, saka nakascrew. May bakal yan na maliit sa dulo, nakascrew yun, saka tinali lang. Tinali ba lang? Tapos saka ngayon inipit itong net. Yes. Pero ang frame ng UV plastic niya, mga katanim, is bakal pa rin, yung 1x1 na square tube. Yes. No? Ayan, napakasimple lang. Kawayan yung building ng greenhouse niya, pero yung bubong niya is 1x1. Ngayon, may magtatanong naman, paano nyo naman katanim, linapat yung 1x1 na square tube na UV plastic as frame na square na para pinatong lang doon sa kawayan. Paano nyo naman kinabit yung katanim? Yung 1x1 na yan, papunta dito sa kawayan. Ayun nga, nakascrew lang siya. Ini-screw mo dito, pinalit ng alambre. Yan na, may idea na ulit kayo mga katanim. Ini-screw na lang din, pati yung lock channel niya. Anyway, ang mahalaga dyan, pasukin natin yung loob para tingnan natin. Ano to, panel door, flash door? Katanim, flash door na to. Ito, ang ganda pati pintuan, automatic. Bubungad ka agad sa'yo ang reservoir. Sige. Paso ka katanim. Ayan, yung reservoir mo, linagyan mo ng Pinulit yan, nilagyan ko ng pinulit ng board, styro para lumamig. Ano. Ayan. So parehas lang din, may return. Yes. Naka-waterproofing to? Naglilinis ka katanim? Madumi na ang ilalim mo. Sabi niya. Sabi niya. Hindi pa nalilinis yan, no? Ano ko yan? Anyway. Ayan, maganda rin. Dalawang return mo, bakit? Para dito sa ano? Sa seedling. Okay. Seedling, So isang reserva mo. Yes. No? So isang reserva dito mga katanim para sa growing tsaka seedling area. Ayan, ang sara natin. Okay. Pero actually hindi pa namin pinapaandar masyado itong sa germination. Nagsa-styro na lang kami. Insulated materials talagang ano. So ito yung seedling mo. Naka tuna box ka katanim. Tuna box ang mega packaging. Puro mega yan. Mega packaging no. Kapitbahay ko lang si Mega sa Parañaque. Sa Taguig. Kaya lang matraffic. Ayan mga katanim Kung magtatanong kayo mga katanim, after nito na naka-bottom drenching na, anong gagawin sa tubig? Di ba? Ipapandilig na lang to sa mga tanim. Hindi na to pwede i-reuse. Kasi may lumot na nga. Kita nyo, may barkad lumot. Ganyan lang. No? Dapat tumabot ng 1 inch from the bottom ng cup. Ganda ng Olmeti mo, no? Mega packaging, mega packaging yung cup, no? Love yan, Combination yan mga yung basic cups at saka mega. Yung coffee cup. Tapos ito puro mega na to. Ito puro mega, Cup ng mega packaging. Kumpara mo naman, pinakita ko to sa isang video ko na yung laman nito versus laman nito. Makakasave ka talaga. Makakasave ka sa kokopit. Kumusta ang kokopit dito? Saan ka nakuha? Kaya ating most reliable supplier, kay Cedric. Kay Cedric, biro mo yun? So magpapadeliver ako sa Parañaque, then paano mo dadaling ko na lang dito sa kotse. Saka pala katanim, ang mga tinatanim mo na, kita ko, puro Olmeti.
Malaki Oo. saan bang market mo dito? Ang market ko sa ngayon basically hindi pa ako nag-marketing eh. So it's more of community, retail pa lang. Retail pa lang. Ibig sabihin wala ka pang binabagsakan na malakihan. Merong isang convenience store, bumili a few 2 weeks ago. Bulto, hindi pa raw nauubos eh. So, Oh. ano, Ito, nakasidling tray siya ng mega packaging sa tanim. Oo. Pero inilagay mo siya sa bottom drenching mo ng DIY ginawa mo lang, na, DIY na ano. Ginawa ni Mr. COO. Oo. Para, kasi sinubukan namin dati dito, nagkalumot-lumot ng napakaraming lumot. Katanim, problema, tawag nito, oversize na. Kaya nga, Yung pa, ita-transplant tayo namin. Kailangan mo may transplant. Diyan niya ilalagay, tsaka doon sa Sa hapon ka mag-transplant ka tanim. Oo. O, dito tayo sa tanim mo na to. Ano to, limambo. Pag-mate ito. Ito, limambo to. Ayan, limambo. Tumatangkad na, ano. Ito kasi nangyayari sa tanim, well, learnings, no? Oo. Nilipat-lipat namin yan eh, kasi naglinis ng channel. Kaya nagbabago yung May stress. behavior niya. Oo, may stress. Pero ang ano nito katanim kahit ganyan, no? Kahit ganyan, hindi pa siya bolting. Ang kung makikita mo siya, leggy. Leggy lang, Oo, makikita mo siya, leggy, may stem. Pero Ibig actually, sabihin- masarap yung stem na yan. Oo, talaga. Ano lang siya, kumbaga, less sunlight, no? Katulad nitong iba mo. Pero yung iba may mga tickborn, ano to, Tiberius? Yan yung Tiberius ang sinasabi ko. Ayan, no? Oo. Actually, yung iba dyan na benta na. Oo, kailangan mo ayusin lang yung ng easy or palit ka ng ibang variety. Yes. Kaya, Anong nasubukan mo Romain dito? Rafael. At saka ito. Rafael, okay. Rafael, wala kang tickborn. Wala. Oo, Tiberius. Pero nagsi-shading nut ka dito. Ayun, no? Oo. So, pagdating ng anong oras ka pa? Mga minsan 10:30, ganyan, 10. Pag So medyo far- makulimlim, hindi na. So far, ang texture ng dahon mo okay naman. No? Hindi ko medyo bansot sa gitna. Hindi pa naman, ang ano ko lang katanim, siksikan siya. Yun nga No? eh. Siksikan Napansin ko. sa ang ano dito, nag-check ka ba ng easy mo? Every day yan. Anyway, mamaya i-check natin yung mag-benchmark tayo ng easy natin. Okay. Para makita natin kung saan ka may problema. Kasi ito, na ganyan, siksikan, hindi siya makapag-expand. Ibig sabihin, either or pH mo o yung easy mo. No? Ito. Pero ito, kung makikita mo siya, okay, good. Di ba? Ang layo. Yung iba eh. Tingnan mo, ang layo ng ano niya. Oo. Kumbaga, ito, after itong malapad na dahon, naging maiksi. Hindi siya nag-expand. Parang hirap mag... Hirap. ano. May problema yung either or ano mo nito, easy or pH. No? Yan. Ang pag ganito katanim ang nangyari, sobra. Yung easy. Sobra sa easy. Mataas. No? Mataas. Yan. Kulang. Nangyari na to sa isa kong nagpa-consult. Yan. Ito. Hawakan mo to matigas. Yan. Dapat yan malambot lang. Yan. Ano? Pag sobra sa easy, ganyan. Okay. Maayos pa naman yan. Bubuka yan. Kailangan bubuka. Oo. So ito yung mga olmeti mo. Mostly magkano bentahan mo dito katanim? 3 for 100. 3 for 100 ka. 35 isa. Kahit may kulay o scamander mo, gano'n din. May bayar ka niyan? Bayar ko dito konti lang, pero sa village namin, maraming umu-order nito. Siguro ginagawa nila. Marami to dati, konti na lang. Ito rin, na-stress to eh. Nilipat namin kaya Yan ang nagkaganito. kitang-kita. Stress. Oo, stress. Sobrang init niya, kaya nagkakaganyan. So, part of our learning yan. May fan. So, kailan mo na-install yung fan? Ngayon lang. Tagal na yun eh. Ito bago, dinagdag ko. Kung maglalagay ka katanim ng fan, ng exhaust palabas, kung saan ang haba, Both sides. saan ang haba, doon ang lagay ng fan. Yung circulation, ganyan, tama lang yan. Okay. Pero ang ganda ng olmeti mo yan. Kailangan lang talaga ventilation. Well, ganitong oras, anong oras na? 10:30? Mag-11 na. Biro mo, 11 o'clock nakakapasok pa tayo dito. Good yan. Pero pag 11 o'clock, hindi ka na nakapasok sa greenhouse, mahirapan ka na. Medyo alanganin na yun. Pati tanim mo, mahirapan. No? Ayan. So far, ilang heads to katanim? Total heads capacity nito. 1,000
1,200 something. 1,200 sa 6 by 12. 6 by 12. So dito ilang lanes to? 1 2 Tigsa 6 lang 3 yan, Katanim. 4 6 12 6. Tama? Hindi ka na nag 7 dito. Hindi na. 7 dapat 7 14 7. Nakita ko nga yung mga... Oo, kasi pero sisikip ka na dito. Konti lang siguro kung dagdagan pa ng isa Oo, dito, pwede diba? pa eh. Tig dalawa, tig isa. Ah. Oh, ganun na. Pero lawak po. Oh. So 6, 14, 6. Pwede. Pwede man. O kaya 7. 7, 14, tig isa pa dito. Oh. Siguro pwede. Oo, di ba? Lapad pa. 7, 14, 7 dapat. Kasi sa 6 meters natin katanim na width. 7, 14, 7. Okay? Ngayon, kung dadagdag ka, gagawin mong additional, so additional 6 meters pa, magiging 12. So 7, 14, 14, 14, 7. 7, 14, 7. Puro. Ngayon, ganun muna. Oo. So ngayon, mga magkanong ganito pagtawayan, paggawa? Nabot ito. Actually, hindi siya matipid eh. Magastos talaga. Kasi yung labor nito, siyempre mga matatanda na medyo bayasa sa bamboo. I think almost the same as sa metal. Kasi kung pina-welding mo na lang, mas ano pa, yun lang, no? Pero yung contract ko kasi kaya hindi ko na ma-cost ito, sama-sama na yun eh, pati yung perimeter fence. Lahat-lahat. So talagang bubulat-latin ko pa yung i-allocate ko yung costing para ma-determine ko talaga kung magkano ko. I-depreciate ko na dito ba katanim? green. Sa ganito, kinakulang ka pa. Hindi pa ako nagma-market eh. Hindi ka pa nagma-market. So ibig sabihin, hindi ka pa nagma-market pero ubos lang. Oo, nauubos yan. So may plano ka ba mag-expand? Mag-expand ako. Saan mo bandang dito? Tingnan natin yung plano ni Katanim. Pwedeng ano yan, 12 by 21, 24. 12 by 21 o 12 by 24. So tingnan natin. Silipin natin mga Katanim. Yung marketing plan na ako pero hindi ko pa in-execute. Hindi mo in-execute. Kasi marami kaming natututunan pa dito eh. Oo. Gusto ko pag in-execute ko yun and then merong nag-commit, maano na, parang sustain yung aking meron ka supply kay Kanga na ibibigay. Oo. Sige. So ito yung plano mo. Ito, expansion. Ilang ano nito? So sa 12 dito, hanggang dito ka na pala. Kasi yung bawat column na yan, 3 meters yan eh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So kung 24, dito yan. Pero huwag kang sumagat doon. May clearance. May clearance ka. Sabihin natin na 3, 6, 12. Baka mag-start ako doon sa pangalawang column eh. Kahit dito ka na mag-start ka tanim, kaya mo pa nag 30. 30? 30 meters. Ito na yung start mo. Bilang ka ng 10 poste, kamo 3 meters eh. So 10 poste, dito ka na mag-start. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, dulo. So dito ka umpisa sa bunga. Pagkatapos itong poste mo na to, hindi ka sumaga doon. Hindi pa scary yun. Hindi pa. Ito. Ayan, 30 meters to. Kaya naman ginagawa ko? Bilang ka ng 10, 3 meters ka mo eh. Hindi ka pa nang kasagad. May allowance ka na 3 meters doon. Yung pangalawang poste. Oo, pangalawang poste. Ay, dito ka naman nag-umpisa. Sa 12, sabi natin 1 meter ka. Mag-allowance ka prior sa ano mo, after ng perimeter fence mo, 1 meter ka. Indent papunta dito. Setback. Oo, setback ka 1 meter. Papunta ka na dito. Ang ganda ng sunlight dito. Kasi full sunlight. Kung titingnan nyo mga katanim, no, dito tayo papesto. Kapag ganito, huwag kayo magtatanim dito. Okay, may dilim. Ang tinataniman natin mga katanim is yung kung saan ang longer time of hours na nasisikatan ng araw katulad yan. No? Kung sa ngayon, December, ang sunlight natin, sunrise, papunta doon. Pag ganyan yan eh. No, pag ganyan. Pero pagdating ng after ng 3 Kings, babalik na siya. Papunta na doon. Pagdating ng Marso, nandun na siya. Okay? Unti naman, after naman ng March 22, pabalik na naman. No? June 22. Hanggang June, pabalik naman siya. Papunta dito. So after 3 Kings pa magpupuntan na rin itong isang tono. Yes. Kung titingnan nyo mga katanim, kasi sinasabi ni Katanim sa atin,
Pag December kasi, nandun yung sunlight. No? Nandun yung sunlight. So, naharangan siya nitong puno. Okay? Naharangan yung greenhouse niya. Ngayon, kapag June, nandito na yung sunlight niya. Ayan. Wala nang harang dyan. Ganon din sa gagawin natin dito. Ayan. Oh. Alam mo ba, Katanim, kung ano yung budget ng 12 by 30? Ano bang Computation natin? Ang computation natin ngayon, kasi ang labor ngayon ang mahal na. Okay. No, sa computation ngayon nasa 7,000 ka na 7 na per square meter. Pero yun naman, Katanim, kung makakatipid ka sa labor, no, makakatipid ka, mas bababa yun. Okay. Kasi labor materials yun, finish na yun, greenhouse mo. Pati yung mga system, Nandiyan na yung ano nun, NFT nun, yung takip mo nun, ano na yan, NFT na ni Mega yun. Yung insulator na ni Mega packaging. Pinakita na sa akin yung ano yun. Ni Jason. Yun na, NFT na ng ano, insulator na yun, Mega packaging. Kasi pag ganyan tayo, hirap linisin, di ba? Hirap linisin. Saka mas umiinit yan eh. Yes. Maganda yung ginawa ni Mega na yun eh. Yun nga, reservo mo eh, styro ng tinantakip mo. Eh di ibig sabihin, kapag pinonic lang, iinit talaga. Di ba? Kaya yung germination, pinonic dati yan, hindi na kami gumawa, umiinit din eh. So tinakpan namin ng styro bago yung UV plus. Diba? Ganon yung mga tanim, no? So, ganyan. Dito sa plano mo na to, pinamaha pa ito tanim. Tanong? Hindi naman. Never pa naka-experience ng baha dito. Pataas ang lugar na to. Pataas na to. I think one of the highest elevation dito sa Tarlac. Dito na yun. Well, pag talagang heavy yung rain, magkakaroon ng tubig, pero maya-maya wala. Ang suggestion ko lang, katulad nito, may ginawa mo. May perimeter ka na, may perimeter ka sa loob ng greenhouse mo, na parang may hollow blocks na ano. Eh, lagi natin ginagawa, no? At the same time na tanim, no? Kung ano, gawa ka ng kanal. Sa loob mo. Kasi at least doon yung pag bumagsak ang ulan, doon siya mag ano ng tubig. O hindi yun nandito naka-stack sa ano, doon pupunta. No, kahit yung gilid, lagyan mo ng kanal. No? At least yun. Yun lang masuggest ko dito. Well, napaganda ng location mo, pero medyo drop ata yun. At saka dito, naka-drop yun. Oo. No? Paayos na lang yung tambak. Oo, yung ano, yung ile-level mo na lang. Anyway, pag nagbukay naman sila ng ganyan, may sobra kang lupa, doon mo na i-spread mo na lang. Well, depende sa'yo kung i-elevate mo rin yung lupa nung nandito sa loob ng greenhouse. Nasa sa'yo na yun, no? Ano na ng ano yun, sapat yun na yun. No? Ang iba naman, binabakuran lang, same pa rin ang flooring. Nakabakod lang siya para hindi lang pumasok yung ulan, tubig ulan. Kasi kung gagawa tayo, may bulada ka, may eaves ka on both sides, front at saka back. No? So hindi talaga papasok doon. At the same time, sa baba, mayroon kang bakod na parang ganyan, na dalawang hollow blocks na nakaangat lang dito sa flooring natin. No? Okay naman. No? So parang dito, well, ganyan din, Katanim, every 3 meters poste. Pahaba. Okay. Bale, may yung poste natin. Kung itong susundan natin dito, itong poste na to, susundan mo yan, bawat poste 3 meters. Okay. Ngayon, sa lapad natin, 6 meters. So, bilang ka ng 6, poste ka doon, saka poste ulit doon. Basta ang width natin, 6 meters. Tapos pahaba, every 3 meters na ang poste mo. So, yung harap sa kalikod, every 6 meters yung poste. Ito. Okay. So, poste ako dito. After na 6 meters, poste. Okay. After na 6 meters, poste. So, pero magiging guide mo, mag-back ano ka muna doon. Ng 1 meter. Doon ka kumuha ng ano muna, na 1 meter. Di papunta ka dito. Bilang ka ng 6 meters. After 6 meters, kuha ka dito. Hanggang makuha mo ito ng 12. Okay. Okay? Then ngayon, nakuha mo na to na ano mo, eskwalado, yung ano, may eskwala mo na lang to. Eskwalado. Okay? Tapos, sa ako, forward papunta doon. Hindi nga lang, ang poste mo, every 3 meters ka. Meron ka din sa gilid, may itak ka. Meron ka din sa gilid. So may ging 3 poste mo. Okay. Bawat 3 meters. So 3 dito. Tapat ulit dito, 3 ulit dito. Okay. Okay, tapat ulit doon, 3. Bakit? Doon mo ngayon isasalo yung mga rafter natin. Kung Katanim design ka. Yung may rafter ka na gano'n. So dalawang ano mo na yon, dalawang kubo. Dalawang kubo. Dalawang rafter yon. Every 6 meters may rafter ka.
Tapos may alulod sa gitna. May alulod sa gitna. Ngayon, yung sa alulod mo naman, doon ka naman mag-ano kung saan naman ang klibe. Saan mo ang drop ng tubig? Sa Front harap ba o sa likod? or back. Yan. So yun mga katanim ha. Ano pa? Question. Ang klibe natin, nandun sa UV plastic. Anong drop no? Anong slope no? Depende sa iyo. Kasi yung sa akin, saan ang slope ko, ang ginawa kong U, 6 inches. Okay. No? Sa U pa lang yun, 6 inches ang magiging ano. So ang drop ko doon, based doon sa UV plastic. Nasa YouTube ko yung mga katanim, no? Pero ilang inches yung drop from, halimbawa, yung papabang gano'n? Wala kang ano katanim. Yung ginawa mong structure, wala kang drop. Yung UV ang... Yung UV ang ida-drop mo. Okay. No? Pantay-pantay lahat yun. Yung paano, di ba katanim, kung babalikan niyo yung videos pagkagawa ko ng greenhouse, lahat ng yun na yun, pantay-pantay yung katanim. Naka-level yun? Naka-level yun, pantay yun. Tahi lahat yun, papatungan mo yan 2x2. Bale, pag angat mo ng poste, wag mong putulan ng poste katanim. Ang poste natin na ginagamit dito, GI pipe. No, GI. Huwag kayong gagamit ng BI yung black iron, yung GI, galvanized iron. Yeah. Schedule 20 lang. Okay. May magtatanong mga katanim sa mga viewers natin, bakit ayaw mo katanim ng 40? Di ba mas matibay yun? Oo, ang problema nga, nilalagyan natin ng lock channel, yung pipe. Pag schedule 40, pud-pud na, bali-bali na yung drill bit natin. Ang napakahirap dyan, yung pagbabayad mo sa labor. Yun. Maganda nga ang GI pipe na schedule 40. Anong sukat naman? Didos lagi. Didos. Pag nagdagdag ng bitres, ang mahal na. So puro didos yung poste? Didos ang poste. Ngayon katanim, paano gagawin? Di ba huhukay ka? Ang hukay natin 1 by 1, 1 foot. 1 foot, 1 foot. Ibig sabihin, pero ang lalim 4 feet. Okay? Okay. Paparilyahan natin yung schedule 20. Pero may puting pa yun. May puting, bubuhusan natin yun. Ay ano natin yun. Ang iba ginagawa, huhukay na, wala nang forma. Yung panghukay nilang ganon, yun na yung mismong forma, yung 1 by 1. Yung butas. 1 foot by 1. 1 foot by 1 foot. Okay? Yun na yun, wala na, hindi na po formahan ng kahoy, hindi na. Para hindi na maalis. Yun na yun, doon na bubuhusan. Yun nga lang, ang ginawa doon katanim, no? Ang ginawa, yung GI, o yung ano natin, poste. Yung 4 feet nun, ibabaon, nilagyan ng parilya, nilagyan ng rebar. Rebar. Nilagyan ng rebar. Bago binaon dyan, binuhusan ng halo na may graba at saka semento. Okay. Aangat ka ngayon, no? Mag-hollow blocks ka na dalawa sa ilalim, katanim. Okay. Mag-interconnected mo yan. Kumbaga nakatay beam yan katanim. May rebar ka dito paikot. Pati yung gitna mo, pati ito. Naka-rebar yan, nakatay beam. Okay. Okay, ilalim. Tama? Ang lulutang mo lang na hollow blocks, tatandaan mga katanim, ang lulutang mo lang na hollow blocks is yung pinaka-outside. Yung inside mo, wala. Nasa baon lang. Nasa baon lang yun, rebar mga rebar niya. Na mayroon kang semento doon. Para anti-typhoon, ano ka na, yung buong structure mo. So wala kang kabado dito. Tama? Pag angat niya, dalawang hollow blocks na angat. Angat ka ng dalawang hollow blocks. Dito na ka sa flooring mo. Itong ano inapakan natin, dalawang hollow blocks. Lalagay ka ngayon 2x2 na square tube. Okay. At yun yung magiging connection mo lahat naman dito sa baba. Doon ka na rin maglalagay ng lock channel mo. Para doon sa net. May vertical ka ngayon, yung poste mo, mayroon kang horizontal. Ngayon sa taas, on top ng poste natin, lalagay ka ng 2x4. Ito yung 4, ito yung 2, ito yung papatong mong ganyan. Okay. 4 to. Ang 2, itong kapal. Yung 2 yung nakatayo yung nakatayo. 2x4. 2x4, yan yung ipapatong mo ganyan. Okay? Dito tayo katanim, kaya mainit ka na. Yan. Pakiramdam ka? Nakikinig si John. Hindi ka na, dito. Kenny. Yan. Yan, Kenny ka. Yan, Kenny ka. Ano kapapangan pa dito? Kapapangan. Alipang, Ilocano. Ali, kapapangan kayo. Kenny ka. Kung ano kaya tingkang kutang, mangutang ka na ako na eh. Oo. Meron mo na kapag kapampangan pa ako, pero tunong Tagalog. So, dito na tayo sa nakaangat na tayo, dalawang hollow blocks, yun yung perimeter mo.
Ngayon, yung poste mo na yan, dudugtong-dugtong natin sa ibabaw ng hollow blocks, lalagyan, syempre, pipinish mo muna yun. Papalitadahan mo muna yun. Lalagyan mo na square tube na 2x2 para mag-interconnect lahat ng poste. Sa baba pa lang tayo ha. So may tibay na ulit tayo. Samantala, nakataybim na tayo ng rebar. Nakataybim na tayo rebar doon sa ilalim. Okay. Ngayon, paakyat tayo. Paano naman ngayon titibay yung ibabaw? Sabi ko, wag puputulan. So ibig sabihin, nakalutang natin 16 feet. Kasi 20 feet yung 20 feet ang tubo eh. Diba? 16 feet. 4 feet ang inilalim natin, 16 feet. Ngayon, ang ibabaw natin 2x4, tama? Sa gitna nito, lalagyan mo ng horizontal ulit. Horizontal na 2x4. Para tibay na ulit nito. Hindi nagagalaw yan. Sa gitna yan. Sa gitna yun. Diba? Poste na natin to, poste ito. Lalagyan mo dyan, maikot ulit. So okay, 2x2 sa ilalim, 2x2 sa gitna, tapos 2x4 sa ibabaw. Okay. Sa 2x4, doon mo ipapasok sa center ng 2x4 yung U. Para sa lulod, gitna lang. Mid lang. Yung sa in between ng 6 meters, 6 meters. Para wala kang doon mo ngayon itutumbok sa gitna nung, di ba, ganyan, 2x4. Mag-U ka dito. Sa U mo na yon, katanim, maglalagay ka pa ng 2x2. Okay. So angat pa ulit. No, bakit ka mo? Doon itutumbok na yun sa 2x2 yung ating grafter. Okay. Ngayon, paano yun doon? Hindi ka pakantay doon sa gilid. Kasi naka 16 feet ka. Pinatungan mo dito ng U, ng 2x4. Ngayon, papatong ka rin 2x4. Kulang ka pa rin ng height para sa U. Para kang, di ba, bumagsak ka doon. Pwede kang gumawa ng U doon. Okay. Or pwede mong iangat as simple as isang 2x2 pa din na nakatayo para sa drop. Okay. Pero yung may tanong si Katanim. Kahit buladas na yun sa gilid? Pwede, buladas. Pero kailangan mo itaas kasi hindi pantay. Or gusto mo putulan yung gitna. Para hindi na... hindi ka na magdadagdag doon. Putulan mo yung gitna para ma-drop mo yung U. Para maging level ka dito sa on both sides. Bale yung top ng U, tsaka yung 2x2 na nakaano sa kanya. Yun yung bibilangin mo. Naka-level doon sa 16 feet. Pero I suggest kung gusto mo, lagyan mo ng 2x4 na lang. Okay. Sa gilid. Tumaas ka na ng konti. Doon saka mo i-level itong gitna ng U mo. Para pumantay siya. Kailangan natin Katanim, mas mataas ka pa. Kasi pagdating ng summer, masyadong mainit na. Dito. Okay, so yun mga Katanim, no? Sana natuto kayo dito sa simpleng conversation namin ni Katanim regarding dito sa pagtatayo ng greenhouse. So yun, pakishare ng video. Kung may kailangan kayong Kiss Nutrient Solution, available sa Katanim Store. Kasama yung ating mga seeds. Love, love.